O mga kababayan, nakita niyo na ba itong balita? Few days bago mag-eleksyon mga kababayan, sinampahan po ng patong-patong na kaso si Paulo Pulong Duterte ng attempted murder daw di umano mga kababayan, grave threat at human trafficking. Wow! Wow! Mayroon ba yung piyansa? At nagpalabas pa ng footage. Galing mismo ito sa mainstream media mga kababayan Sa kanilang Facebook page, mayroon sila pinost doon. Bilyonaryo News Channel. Andun rin ito sa DZMM mga kababayan. Andun talaga pinost nila ang CCTV daw di umano sa pananakit daw, panggugulpi, pambubugbog. Wow! Ni Pulong Duterte. Na kung inyo namang titingnan mga kababayan, panggugulpi ba yan? At hindi natin alam ang istorya dahil isa lang itong CCTV. Gayon pa man. Kahit pa medyo fishy ang paglabas ng mga kasong ito na in-amplify pa ng mainstream media, hindi pa rin nila matatalo si Pulong Duterte sa Davao City dahil ang kalaban niyang si Mig Sobrales mga kababayan malayong malayo. 4% versus 89% mga kababayan. Panoorin niyo po ang ulat ha. Naharap ngayon sa patong-patong na kasong kriminal. Patong-patong na kasong FPRRD na si Davao City Oh, grabe no? Patong-patong na kasong kriminal talaga mga kababayan. Congressman Paulo Duterte, kabilang dyan ang human trafficking. Human trafficking? Wow! Kagaya ng isinampa nila kay Kibuloy. Anong tinatraffic ni Pulong Duterte kung ang bintang lang naman mga kababayan? Nagpunta sila dyan sa bar. Inuman, mayroong mga ka-table mga kababayan. Kay Pulong ba yan na negosyo? Kasalanan ba ni Pulong kung mayroong nagtitable sa kanila? At ewan lang din natin makababat kung ano talaga ang istorya dyan ha. Ewan lang natin. Attempted murder. Wow, attempted murder. Ito nangyari mga kababayan Ayun si Pulong. Tingnan nyo ha. Kayo ang huhusga kung talaga attempted murder? Grave threats. Grave threat. Pwede grave threat or threat. Pero dapat niyang patunayan mga kababayan Meron ba siyang recording na talagang grave threat? Walang audio ang CCTV. At physical injuries. Physical injuries. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga kababayan ha. Kung talagang na-injury ba talaga? Kaugnayan ng pananakit niya umano sa pananakit. Isang negosyante. Siguro sumakit ang loob. Pero physical injury mga kababayan, malayong malayo. Sa loob ng isang high-end bar sa Davao City noong Pebrero. Ayan ha. Ang insidente, nakunan ng CCTV. Nakunan ng CCTV ha. Ayon sa complainant, pinagsusuntok. Pinagsusuntok. Tingnan nyo mga kababayan kung mayroon bang suntok. Sinipa. Tingnan nyo ha. Binulyawan. Pwede binulyawan. At tinangkang saksakin siya. Tinangkang saksakin. Pero hindi sinaksak. Ginanyan ni Pulong mga kababayan. Inambahan lang. Tinangkang saksakin siya ni Pulong. Anong dala ni Pulong? Parang tinidor mga kababayan. Ngayon, wala pang pahayag si Congressman Duterte. Ito ang actual CCTV ha. Nasaan ang sinuntok? Nasaan ang sinipa? Ukol sa reklamo. Sa akong mga kaigsunan. Tingnan nyo ha. Dabawin nyo. Nakakita na po ng video. Sabi ni Pulong, ngayon nakakakita na naman kayo ng video. Dugay-dugay na nahitabo. Matagal na daw yan nangyari. Ibig sabihin mga kababayan, mayroon talagang pangyayaring ganyan. Pero, ang hindi pa natin alam mga kababayan, bakit nangyari ito? Bakit nagalit si Pulong sa lalaking yan? Simpleng away lang naman yan mga kababayan Ano yung pinagsasabi ng reporter? Pinagsisipa, pinagsusuntok, attempted murder Yan CCTV na mismo. Sige lang. Nasa likod nga ang kamay ni Pulong. Away lalaki lang yan sa bar mga kababayan Kapag nakita yan ni Sarah, sabihin ni Sarah kay Pulong, ay mahina ka pala. Ang akin talagang sinuntok ko na. Ito mga kababayan, ang laki pa ng katawan Inyuhag yung desisyon. Ayun lang mga kababayan. Head to head. Ginanyan niya pad. Pero pareho silang nasaktan nun. Slight lang yan mga kababayan, physical injury kung mayroon mang kaso. Sa inyong butohon, sa inyong pagka-congressman. Ulo to ulo ha. At kung inyong iisipin mga kababayan na grabe. Talagang birdugo ang mga Duterte. Bakit buhay pa yan? Kung birdugo ang mga Duterte mga kababayan, talagang tiklo na yan kagaya ng ilan. Tumba na yan. At hindi na si Pulong ang kakastigo niyan mga kababayan, kundi ang kanyang mga tauhan. Hindi natin na ang istorya Kung ano ang kinagagalit talaga ni Pulong Duterte mga kababayan. Kung mayroon siyang nakitang masama dyan, mga anomalya na pinalagan niya. Di ko magbuot o niya, giingnan po ko sa abogado. Kay hantod karon ila pa authenticate kung asa ino-authenticate pa daw mga kababayan kung saan galing yung video. Ang video. Pinalabas ito ng Bilyonaryo News Channel mga kababayan ha.
DZMM. Mga mainstream media, yung video yan. So, kay Murag, nauna man og file. Tingnan, nasa likod ga ang kamay ni Pulong. So, paano sinuntok? Paano yung sabi ng media pinagsusuntok? Sa ambotog sa IDG ba? Nauna file to si IDG ang Nauna na lang file na si IDG. O ulo to ulo mga kababayan. testimony ang affidavit sa social media o sa Parang fiscal, inumpog. Himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento Wala pa daw sila natanggap na dokumento mga kababayan. gipailan kong kaso. Na finailan siya na kaso. Salamat sa kanunay niyong suporta sa kuha. Tingnan niyo mga kababayan, suntok ba? Karapatan ng taong yan mga kababayan mag-file ng kaso. At bahala na rin si Pulong mga kababayan dahil alam niya ang mga consequences nito. Pero hindi ito nangangahulugan mga kababayan na kakalas ng suporta ang taga Davao City sa kanya. No way! Kung si Tatay Digong nga, aminado, marami siyang ginulpe. Yan pa kay Pulong na lang, Ganyan, ano, ganyan lang. Sir. Sir, one last question, sir. Parang pala mga kababayan, yung di ba kakain ka, mayroong fork and knife, yun pala siguro, yung parang bit-bit ni Pulong. Maybe wala natin din dapat na i-authenticate mga kababayan, kung ano yung hawak you niya. are the youngest among the siblings. Pwede rin ballpen. Video ko, sir, maragwa, mag-yung ka na tiguwang. Tingnan nyo. Sir, one last thing, Paalis na. Hanggang doon lang mga kababayan. At isipin nyo na lang buhay pa naman yung tao. Karapatan niya mga kababayan magsampa ng kaso pero masyadong cheesy mga kababayan. Bakit parang may dinagdag na kaso na human trafficking? Dahil ang parang kwento mga kababayan, pumunta sila sa bar and then mayroong mga nag-table-table na mga babae. Tapos hindi nagkasundo daw sa bayaran. Ewan lang natin din sa talaga kwento. Pero yun ang naririnig natin doon sa mga kababayan. Affidavit daw nung nasampan ng kaso. Gayon pa man. Hindi po magbabago ang pagtingin ng mga Davaoeños dito kay Pulong mga kababayan. Kahit pa ipilit nila, sige, kahit pa pagpalagay natin na talagang kasalanan ni Pulong, magsampa ng kaso yung taong iyon. Karapatan niya. Pero, hindi pa rin matatalo si Paulo Pulong Duterte mga kababayan. Kahit pa'y kalahati ang mawawala sa kanyang boto, which is imposible. 4 mga kababayan, 4% lang kay Margarita Nograles. Mas malaki pa ang undecided mga kababayan kaysa kay Nograles. Kay Paulo, 89%. Hindi pa rin siya matatalo. At no big deal yan sa mga Davaoeño. Kahit pa sa mga Duterte supporter mga kababayan. Hindi naman tumatakbo ng nasyonal si Pulong Ang problema lang mga kababayan, yung ina-add nila na kaso. Dahil yung human trafficking mga kababayan, parang walang piyansa iyan. Mio. Tinatarget na naman ba nila si Pulong Duterte? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot unya giingnan ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video.